Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tinitipon po tayo bilang mga kaanib ng angka ng Diyos. Dumulog tayo sa mabaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan nawa tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming kinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kaninuman, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos, gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alingmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong daigdig. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong matuwid, may bait at habag, kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Ang mapagpautang, nagiging mapalad, kung sa hanap buhay, siya'y laging tapat. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan, siyang itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping na ipagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya ay kukutsain ng lahat ng makakikita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi naipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi mo nauupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Kaya hindi naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat ng kanyang buhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Ito ang binigyang diin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Yung mga nagnanais na sumunod sa kanya, dapat ang pagsunod kay Jesus ay nakabase sa kautusan. At ano yung kautusan? Tatandaan natin, tinanong si Jesus, ano ba ang pinakadakila sa lahat ng kautusan? Sabi ni Jesus, ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. At ito sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon. Ang sino mang nagmamahal sa kanyang asawa, ama at ina, at mga anak, kaibigan, kakilala, nang higit kaysa sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Kaya, maliwanag na ang pagsunod kay Jesus, dapat ang pundasyon ay ang pagsunod sa kautusan. At ano ang kabuuan ng kautusan? Sabi ni Apostol Pablo, sa unang pagbasa, kaya't, sabi niya, ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama. Kahit ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Kaya kung tayo ay susunod kay Jesus, dapat ang pundasyon nito ay yung pagmamahal sa Kanya. At yun ang iniuutos sa atin. Ang ibigin ng Diyos ng higit sa lahat. At ibigin ng kapwa, gaya ng ating sarili. Kung iniibig mo ang kapwa, gaya ng iyong sarili, ba hindi ka makakaisip gumawa ng masama sa iyong kapwa. Bakit? Gagawan mo ganang masama ang iyong sarili. Magsisinungaling ka sa sarili mo? Kaya mo magsinungaling sa sarili mo? Ewan ko lang. Kung may mga nagsisinungaling sa kanya sarili. Ikaw kayo mangungupit sa sarili mo. Kaya mong kupitan ang sarili mo? Di ka? O, kung hindi mo kayang kupitan ang sarili mo, hindi mo kukupitan ang iyong asawa. Susulit mo lahat. O, di ka? Yan ang tagubilin ko doon sa mga nag-aasawa, yung mga nagpapakasal, pag binibigay na yung aras na simbolo ng kanilang mga kabuhayan. Ay di yung lalaki, isinusulit yung aras doon sa babae. Sabi ko, baka hindi mo naintindihan ang ibig sabihin yan. Lahat-lahat isusulit mo sa asawa mo. Sa kanya ka lang magsusulit. At bawal mangupit. Bay natatawa. Yung mga lalaking kinakasal natin dito, natatawa. Pag sinasabi kong sa iyong asawa ka lang magsusulit,
at bawal mangupit. Natatawa, sabi, Father, bibiro ka yata. Bay, kung iniibig mo ang iyong kapwa, gaya na yung sarili, hindi mo sila kayang lokohin. Kaya nga't ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan ng pagsasakripisyo. Sapagat kung minamahal natin si Jesus, dapat handa tayong akapin ang krus na kanyang pinasan. Kaya't ang pagiging alagad ni Jesus ay nangangahulugan ng pagsasakripisyo. Yung sinasabi ni Jesus na kailangan handa mong ibigay ang iyong sarili ng buong buo, bay dapat walang pasubalik. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Yung ating mga, siguro, wag na tayo magbanggit ng pangalan, ano? Baka sabihin tayo may tinatangi. Anong grupo na lang na kasama ko sa paglalakbay? Yung mga Knights of St. Joseph, yung mga lay minister, yung mga adorador, yung mga member ng secretariat natin, yung iba pang member ng mga ibang organisasyon. Kasi patapos na yung ating lakbay sa San Jose. Halos ilang buwan ba tayong naglakbay? Simula nung March, ngayon patapos na. Nakakatuwa, sapagat minsan meron silang mga personal na appointment. May mga negosyo sila. May mga inaasikasong pamilya. Minsan may sakit ang asawa o ang anak o ang kapamilya, mahal sa buhay. Pero, dahil mayroong lakbay sa San Jose, sa partikular na araw na yon, anong kanilang ginawa? Yung mga sumasama sa atin sa lakbay, iniiwan. Isang tabi muna. Bakit? Ay may lakbay ngayon. Ako'y may kompromiso na kay San Jose. Anong gagawin nila? Aba, gagawa ng paraan. Yung appointment, gagawa ng paraan. Sapagat ako'y may kompromiso na kay San Jose. May lakbay San Jose ngayon. Oh. Sabi nga nung isang member natin Father, may check-up pang mami ngayon Sige, ba't kayo sumama pa? Sana hindi na kayo sumama at nagparelyebo kayo o sinabi yung sakit, ako na magmamaneo. Ay, hindi, Father. Ay, ang mami, pinasamahan ko na doon sa pamangking ko. Papacheck sila. At ako'y may kompromiso na kay San Jose. Ganun dapat ang ating pagsunod kay Jesus. Walang kondisyon. Ay, minsan, oo tayo. Ay, ako'y magseserve. Magseserve ako. Ako'y magseserve. Nako po, sa kaorasan hinahanap mo, wala. Ba't wala? Ay, nayakag ng kumpare kung saan napapunta. Suot kung saan. Ayun. Ay, ako'y may pagtanggi pa yan, ha? Ako'y, pasensya mo na, ako'y may serve ako mamaya. Kung magsiserve ako. Bigyan ito sa korosay, wala. Nasa si brother? Father, lasing na. Hindi na makakapagserve. Hindi ganun ang pagsunod kay Jesus. No? Ganyan tayo Kaya nga, pinapaalala sa atin yung ating, anong uri ng paglilingkod meron tayo kay Jesus? Meron niya akong kakilala, lay minister. Niyayaya akong mag-lay minister. Ay, nako po. Ay, nung unay ayaw, balian-liig sa pag-iling. Nako, Father. Ay, pag yan ito Sabado, talagang malaki mawawala sa akin. Nako, Father. Hindi po pwede. Ay, sabi ko, wala ka, magagawa, brother. Baka akala nyo yata, pag kayo umattend dito sa lay minister at lumibang kayo diyan sa inyong anugang meron kayo diyan, board meeting, member, o ano, ay malaki mawawala sa akin, Father. Ay, lalo na pag tinanggihan nyo si Jesus, lalong malaki ang mawawala sa inyo. Ay, siguro, nahimasmasan. Aba, nung matapos ang kurso, sabi sa Father, tama nga kayo. Walang nawala. Ha? Bay, tumubo pa. Sapagkat yung mga alalahanin natin, kapag ang inuna natin ay si Kristo, siya na ang bahala doon. Tinatawag tayo ni Jesus.
Inihintay niya ang ating pagtugon. Umuo ka. At ang kapalit nun, siksik, liglig, umaapaw pa na biyaya at pagpapala. Minsan ganun tayo eh. Gigising ako na maaga, bukas ako magsisimba sa San Jose online. Ilan ang nanonood sa atin ngayon? No? Nakakatuwa, ang dami nang sumusubaybay sa atin tuwing umaga eh. Minsan, mayroong mga nagsasabing, nangangako tayo, magsisimba ako bukas, pero hindi naman natin natutupad. Eh, yun ang paalala sa atin. Okay, hindi tayo nakakapunta sa simbahan, pero sa bahay pwede natin gawin eh. Ibigay natin. Maging makatotohanan tayo. Yung pangako natin kay Kristo. Kaya nga't pag sumunod tayo, hindi pwedeng pabago-bago ang isip. Hindi pwede. Yung mangangako ka sa Diyos, tapos pabago-bago ang isip mo, hindi pwede. Kaya pag nangako ka, ang dami pa naman ang nanonood sa atin. Ano? Kahit mga taga-ibaan. Sabi sa akin ng mga taga-ibaan, dito sa Simba eh. Taga-Rosario. Taga-Rosario nga pala, ano? Father, birthday ngayon. Father Glenn. Vice Rector ng Minor Seminary. Father Glenn. Vice. Father Glenn, happy birthday. Tsaka si, ano pala, ang butihing mayor ng Santa Maria, Isabela. Inaalala natin sa misang ito. Hindi lang ako. Napakadaming pari ang umaalala sa ating benefactor. Mayor Larry Pagawitan ng Santa Maria, Isabela. Isipin nyo, pakalayo. Mga taga Isabela, nagsisimba sa atin dito tuwing umaga. Hindi lang mga taga iba't ibang lugar, kundi taga ibang bansa. Isipin mo yung nasa Canada tuwing umaga. Nasa Canada na, dito pa mimisa. Ha? Taga New York, Chicago. Ha? Mga taga Kalansayan, mga taga Lalayat at Lumil, manandoon. May taga New Zealand pa nga. At saka Australia na sinasabing dito nagsisimba sa atin. Kaya binabati din natin silang lahat. Sapagkat pag tayo ay nag-commit kay Jesus, nag-commit tayo sa Diyos, dapat ating tutupadin. Sapagkat ang Diyos, kapag nag-commit sa atin, Kanya ring tinutupad. Yan ang ibig sabihin ng pagiging alagad, ng pagiging tapat sa Kanya. Handang magsakripisyo para sa Panginoon. At anong kapalit noon? Siksik, liglig. Umaapaw pa. Sabi ng mga taga El Shaddai. Gusto mong pagpalain ka ng Diyos? Maging tapat tayo sa Kanya. Lalo na kapag po tayo ay nangako na tayo ay magsaserve. May mga ganyan eh. Yung bang gusto mo, parang inuudyokan ka na. Alam mo kung bakit? Tinatawag ka na ni Kristo. Pero hindi ka pa tumutugon. Yung biyaya, nakabinbin. Nakabinbin. Ba't may ganyan eh? Gustong-gusto mag-serve? O umayaw na sa pagsaserve? Ala, ayaw ko na mag-serve diyan sa simbahan. Kagulo naman diyan. Ang mga organisasyon ni kagulo. Nako, ayaw ko na diyan. Ay, naglaylo na. Naglaylo. Ayaw na. Pero nandun pa rin yung pagnanais na makapaglingkod. Ay, nakita ko. May nakapag-tip sa akin. Father, sabihin mo rin siya nariyan. Nakita ko. Uy, ma'am, mag-serve na ulit kayo. Ba't kayo nawawala? Matagal ko na kayong hinahanap. Parang si Father Nemi lang ang kilala nyo, no? Ayun, no? Kasi minsan sinusuatan ko talaga no? Pagka, baka yun ang pamamaraan ng pagtawag ng Diyos. Diba? Kaya magsaserve ka. Ibibigay mo ang iyong sarili. At kapag ibinigay mo ang iyong sarili, dahil tinatawag ka na Jesus, ang paalala po sa atin, dapat yung ating commitment, 100%. At ang pagsunod natin kay Jesus, ay dapat ay alang-alang sa Kanya. Alang-alang sa pagmamahal natin kay Jesus. Hindi alang-alang sa parish priest, o hindi alang-alang sa kung kanino man, kundi dapat alang-alang kay Kristo. Magsitayo po.
Lumapit tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo kay Kristo nang hindi pabago-bago at makatugon sa mga hamon ng pagiging alagad. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway patuloy na magpakita ng tunay na pagiging alagad, manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. At tinawang iwaksi ang pananalig sa mga material na kayamanan at matagpuan ang tunay na katatagan sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Tayo naway hindi tumalikod sa mga pagsubok at sa halip, harapin natin ang mga krus na dumarating sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga may pinapasang krus sa katawan, isip o sa espiritual na paghihirap, naway matutong lumakad sa mga yapak ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kapatid na nagpasa ng krus ni Kristo sa mundong ito, naway maging maligaya na sa walang hanggang kasiyahan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, alam mo na ang marami sa iba't ibang mga pangailangan namin sa buhay na ito. Bigyan mo kami ng tapang upang pasanin ang aming krus at sumunod sa mga yapak ng iyong anak. Hiniling namin ito sa magitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan. Sa inyo pong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po tayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal. Sa magitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo, ng lahat naming mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na ang aming mga mahal sa buhay na pumanaw na ipinapanalangin namin sa misang ito. Gayon din po ang lahat ng mga pumanaw na, kawaan po ninyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kawaan po ninyo at pagingdapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at mga martir, kaisa ni na San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin po ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos,
ipahayag po natin ang may lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan po ninyo ang pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Maghangad at magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito po ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, na siyang mag-aalis at magpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad po tayong lahat na inaanyayahang magkasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo, maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo para sa pagbabasbas. Pagpalain nawa kayong lagi ng poong may kapal upang laging sumainyo ang kanyang kapayapaan
pag-ibig at kaligtasang magpasawalang hanggan. Amen. At nawa ay pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at lubang mapagmahal nating Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos.